Okay, lahat po ng bata ay mangyari na pumunta sa kanilang upuan doon sa kanilang grupo kasama ng inyong mga tagapamahala, mga gurong tagapamahala. Okay, inaanyayahan po ang lahat na tayo ay magsitayo. Lahat po ay magsitayo para po sa ating flag ceremony. Okay, lahat po ay magsitayo. One Savior crucified and is risen, and risen again with life and liberty for all who believes. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide His word in my heart that I may not sin.
Manatili po tayo nakatayo, tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa wikang pambansa na Filipino na kami ay binigyan ninyo ng sariling wika upang kami ay magkaroon ng tamang pakikipagtalastasan sa bawat isa. Magkaunawaan kami, Panginoon. At salamat din po sapagkat ang mga batang ito ay namulat na makilala nila ang salitang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na ito'y aming pagyamanin at huwag namin kalimutan ang mga nakaraan na gaya ng aming mga nakita kanina, mga inawit namin, Panginoon, na kami maging makabayan, Panginoon, makabansa. At gayon din po, Panginoon, sa pagpapakitang gilas ng mga bata mamaya, inyo po itong pagpalain, Panginoon, at bigyang patuloy na karunungan at matuto po sila na tumayo na may tapang sa harapan ng karamihan. Kami po ay lumalapit sa inyo na inyong linisin kami sa aming karumihan. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay, kayo po makakaupo na. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Aba, mabait itong, ano bang group ninyo? Group 4, aba, napakabait ng Group 4. Ulitin ko, magandang umaga po sa ating lahat. Iyon, hindi naman kayo galit. Hindi naman, okay. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Buwan ng wikang pambansa, walang iba kundi ang Filipino. At ngayon pong umagang ito ay magtatagisan ng galing ang bawat mag-aaral ng Pillars of Faith Christian Academy. At kami po nagpapasalamat sa mga magulang na naririto ngayong umagang ito. Maraming pong salamat. At alam ko pong kayo po ay nakahanda ng makita ang inyong pong mga magaganda at mga nagkukulit ang mga anak. Ano ho? At sa ating pong pasimula ay aking pong tawagin ang ating pong administrador ng paaralang ito bilang siya po ang magbibigay bungad sa kanya pong pananalita para po sa ating lahat. Tawagin ko pong ating pong administrador, Pastor Dante Narzabal. Salamat, Ginoong Norman Lapuente. Bawal po tayong magsalita ng Ingles. Kaya pag nagsalita tayo ng Ingles ay may multa. Ang tema po ng ating pagdiriwang ay tatag ng wikang Pilipino, lakas ng pagka-Pilipino. Ngayon pong taong 2012 ay minarkahan ang ika-75 taong pagkaproklama sa Tagalog bilang batayang wika ng wikang pambansa. Ito po ay kautusang tagapagganap bilang 134 noong 1977. Sa loob ng 75 taon, kaakibat ng pambansang kaunlaran ang pagbabagong bihis ng wikang pambansa mula Tagalog, Pilipino kung kaya't ito ang tampok na tema sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa taong ito. So tuwing Agosto ay pinagdiriwang sa Pilipinas ang buwan ng wikang pambansa sang-ayon sa tagubilin ng proklamasyon bilang 1,041 noong taong 1977 na itinatag ng ating Pangulo, dating Pangulo Fidel B. Ramos. Sa nasabing proklamasyon, kinikilala ang kahalagahan ng isang katutubong wika bilang
mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan at pambansang kaunlaran. Kaya bakit po ginawa ito ng ating mga tagapamuno? Mahirap din pagpurong Tagalog, ano? Sapagkat marami po mga Pilipino ang nakakalimot na sa atin pong pagka-Pilipino. Kaya nga minsan, nawawala yung pagiging, gamitin natin yung terminong nationalistic. Dahil pagbibili tayo ng sapatos, anong gusto natin? Made in US or made in the Philippines? Nawawala. Kaya pagbibili tayo, dapat yung produktong pang-Pilipinas ang uunahin natin. Pahalagahan natin ang wikang Pilipino sapagkat ang sabi ng ating tema, ito ang lakas ng pagka-Pilipino. Kaya marami pong bansa ang umunlad dahil mahal nila ang kanilang bansa, mahal po nila ang kanilang wika. Kaya nga po, pagpupunta po kayo sa bansang Japan, ang mga Hapon hindi marunong mag-English, pero sila'y maunlad na bansa. Pumunta po kayo sa Europa, marami po doon na minahal nila ang kanilang wika at dahil dyan, maunlad ang kanilang bansa. Kaya huwag nating kalimutan ang wikang Pilipino, ito ang lakas ng pagka-Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, magandang umaga po uli sa ating lahat. Salamat po sa aming tagapamanihala ng aming paaralan, si Pastor Dante Narzabal. Ako po'y hirap na hirap mga panang Filipino. Talagang napakahirap pong salitain ang ating sariling wika. Ano po? So ngayon pong umaga ay atin pong sisimulan ang patimpalak. Pero bago po iyon, akin po munang ipapakilala ang lupon ng tagahatol sa umagang ito. Ako po'y inyong pagpasensyahan at talaga pong napakahirap. Pero akin pong uunahin ang unang, ang unang kasapi, yan, ng lupon. Narito po ang amin pong dati at nga hanggang ngayon po ay tumutulong pa rin sa ating eskwelahan. Dati pong kawani ng eskwelahang ito, si Ginoong Erwin Di Araw. Ayan. Siya po, maaari na niyo pong okupahan ang unang upuan. Okay, pangalawa po nating tagahatol ay walang iba kundi ang atin pong tagapamuno ng mga guro sa paaralang ito. Siya po ang kasalukuyan na namumuno sa mga guro sa paaralang ito, ang kapitag-pitagan at pinakamamahal naming tagapamanihala ng mga guro, Ginang Fe Pasno. Yan. Okay, ang pangatlo po, magsisilbi po na siya ang pinuno ay ang atin pong tagapamanihala ng paaralan. Ay talagang nababaloktot ang dila. Walang iba po kundi po ang ating Pastor Dante Narzabal. Ayan. Sige. So, ngayon pong umaga ay atin pong formal na pasisimula na ang patimpalak.